Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ika-apat na yugto ng lihim kasaysayan na ipinadala ni Rani dito sa ating dulang Love and Memories. Sinamahan ko si Lenny na pumunta doon sa pinsan niya. Pero may plano para siya. At sinabi na may pagtingin siya sa akin. Pero sinabi ko na hindi siya ang babaeng tinitubok ng puso ko. At itinuturing ko lang siya na parang kapatid. Kaya wala siyang nagawa. At tinawagan ko agad si Jessa. At kami ang namasyal sa isang lugar na pinupuntahan ng mga turista. Masaya kami ng muli at isang gabi ay sasabihin sana ng mama ni Jessa na magpakasal si Jessa kay Nelson. Pero umalis ng gabi niya si Jessa. Dapat ko nang ipalam kay Jessa na handa na siyang pakasalan ni Nelson. Kaya sa ayaw at gusto niya, ay papayag siya sa plano namin ni Nelson. Jessa! Iha! Halika mo na sandali dito sa salas. May importante tayong pag-uusapan. Jessa? Hindi siya sumasagot. Nakatulog na ba siya? Ang mabuti pa ay buksan ko ang pinto. Ha? Wala dito sa kwarto niya. Saan pumunta ang babaeng yun? Saan ko siya hahanapin? Wala naman akong alam na ibang naliligaw sa kanya. Teka, ang mga kasambahay. Tanungin ko nga, baka alam nila kung saan pumunta. Hindi pwede. Natakasan niya si Nelson. Hindi ako papayag na ang makinabang sa aking anak ay isang mahirap na lalaki. Hindi ako papayag. Jessa, bakit ka pumunta rito sa bahay namin? Baka malaman ng mama mo, pagkagalitan ka niya. Huwag kang mag-alala. Hindi alam ni mama na pumunta ako rito. Teka, bakit? Ayaw mo bang makita kita at makausap ako? Siyempre gustong gusto ko. Salamat at inalaw mo ako. At ngayon ay maliwanag na sa akin ang lahat. Ang tungkol sa pinagtapat mo na pag-ibig sa akin. Alam mo, masaya ako dahil may lakas ka ng loob sa ginawa mo. Pinupuri kita. Alam ko na wala akong pag-asa dahil mahirap lang ang buhay namin. Nagkakamali ka sa iniisip mo, Rani. Para sabihin ko sa'yo, tinatanggap ko na ang iniaalay mong pag-ibig sa akin. Ha? Totoo, Jessa? Salamat. Akala ko, mabibigo ako sa'yo. Rani, mahal din kita. Ikaw ang tipo kong lalaki na manliligaw sa akin. Jessa, salamat. Jessa. Pipig, may dala kang isda. Ay sino bang naglabas ng isdang tilapia?
Alam mo, ang sarap ihawin ang mga yan dahil malalaki. Ikaw na yung bahala kung anong gusto mong luto diyan. Kung iihawin mo, kailangan ng sausawan diyan. Kahit baguman lang o kalamansi at sila Oo, may bunga rin yung kalamansi natin dyan sa likod ng bahay. Pwede nang pakinabangan yun. Sige, siya. Linisan mo na yan. Maga tayong maghapunan. Dahil medyo pagod ako Dahil sa pagsama ko dun sa naglabas ng mga tilapia. At binimputapan nila sa bayan. Di bale, may upa naman na uulamin natin. Salamat at hindi na tayo bibili ng ulam natin sa hapunan. At may naipon na naman tayo para sa gastusin natin sa ibang pangangailangan. Mahirap kita ng pera ngayon, Mabuti na lang at may pa-extra na pinagkakakitaan ko. Dahil kung hindi, talagang kakapusin tayo. Hindi man lang makatuloy yung anak nating binata. Ay, nako. Huwag mo lang pansinin yon. Dahil sasakit lang ang bunganga ko sa pagsirbon sa kanya. Pero hindi naman nakikinig sa akin. Hayaan mo lang siya, Siguro naman magtitino din yan. Kapag lagi mo na yung sinisita, lalong binabaliwala yung sinasabi mo. Ang importante yan, hindi siya gumagawa ng masama. Wala pa si Jessa. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hindi rin sinabi sa mga kasambahay. Ma'am, baka may binil lang sa bayan. Siguro babalik din po dito. O ano, maghihintay ka pa ba? O bumalik ka na lang sa ibang araw para sigurado? Sige po, ma'am. Babalik lang siguro ko sa ibang araw. Gusto ko sana siyang isama dun sa okasyon namin pero baka matagal pa bago umuwi dito sa inyo. Hindi kaya may dinaruan din siyang okasyon, ma'am? Ewan ko lang, Nelson. Hindi pa ako umuwi nang umalis siya. At di ko rin matawagan ang cellphone niya. Nalobat yata. Sige po, ma'am. Magpapaalam na ho ako. Baka maatasado pa ako dun sa pagtitipon namin Nakakayanan mo sa nag-iintay sa akin. Dahil ako pa naman ang nasa opening ng programa namin. Ganun ba? Oo. Sige. Mag-ingat ka na lang sa daan. At huwag ka sanang masyadong maglalasing para makauwi ka ng ligtas sa bahay ninyo. O ano, Jessa? Ihatid na kita sa bahay ninyo dahil gabi na. Pero hindi na ako tutuloy sa bahay ninyo, ha? Ayoko pang umuwi. Dahil alam ko, nadadalaw na naman ang Nelson na yun. At sigurado, nakukulitin na naman ako noon. Kahit sinabi kong wala akong pagtingin sa kanya. Pero lagi pa rin siyang pumupunta sa bahay. Kaya makikitulog na lang ako dito sa inyo. Ano? Baka magalit ang inay ko pag nalaman na dito ka matutulog. Ang ibig bang sabihin ay tutol sa akin ang inay mo? Hindi naman. Kaya lang ayaw niya na may maagrabyadong babae. Huwag na nating pag-usapan yan. Matulog na lang tayo. Yes, ayokong matukso. Hindi pa natin dapat gawin ito. Pero, bakit ganito? Umiinit ng nararamdaman ko. Bahala na. Talagang hindi ko na mapigil ng init ng aking katawan. Yes,
Jessa. Mali ang ginawa mo, Rane. Hindi ko akalain na iuwi mo dito ang babaeng yan. Malaking gulo yung ginawa mo pag nalaman ng mama niya. Paano naman, inay? Ayaw niya umuwi. Dahil nandun yung naliligaw sa kanya na hindi niya gusto. Kahit na, sana inihatid mo sa kanila para hindi ka pag-initan ng kanyang mama. Nakakahiya na isang dalaga ang makikitulog sa bahay ng lalaki. Sige na, inay. Tulungan ninyo kami. Ano bang dapat namin gawin? Ay, ewan ko. Sigurado na hinahanap na siya. Baka gumawa pa ng gulo ang kanyang mama. Ang mabuti pa, umalis muna kayo rito. Doon muna kayo sa bahay ng pinsan mo sa kabilang barangay. Baka magdala pa ng pulis at malalaman na nandito siya. Sige po, inay. Alisin muna kami. Para hindi nila kami makita ng mga martis na kapitbahay natin. At isumbong pa sa mama niya. Dalian na ninyo para hindi kayo maabutan dito. At walang ebidensya na natulog siya dito sa bahay natin. Sige na, habang madilim pa ang paligid. At mag-uusap kami ng itay mo kung ano ang dapat gawin sa nangyaring ito. Ay, naku. Opo, inay. Sandali lang po. Tatawagin ko na si Jessa para makaalis na kami rito sa lalong madaling panahon. Jessa, kailangan na makalayo tayo dito sa ating lugar. Pero wala akong alam na pupunta natin. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Pupunta tayo sa Maynila. Sigurado na hindi nila tayo masusundan doon. Kaya doon tayo maghintay sa may highway ng bus na papuntang Maynila. Dalhin na natin. Baka masundan nila tayo. Baka uupa ng mga siga ang mama mo at papatay nila ako. Di naman alam ni mama na ikaw ang kasama ko eh. Kaya huwag kang mag-alala. Sagot kita sa lahat ng kailangan natin. Pero paano? Wala akong pera. Paano tayo mabubuhay? May mapapasukan ba akong trabaho doon? Ang sabi ko naman, ako ang sagot sa ating pamumuhay. Kaya hindi ka magproblema tungkol sa ating pamumuhay. May dala ka bang pera dyan? Para sa ating pamasahe? Wala ka namang dalang baga. Asan yung sinasabi mong pera? Oh, ito. May ATM ako at passbook. Kaya hindi na natin problema ang pera. Dahil naghanda ako para sa ating pag-alis dun sa bahay namin. Dahil narinig ko ang pag-uusap ni na Mama at Nelson na pipilitin niya ako na magpakasal sa kanya. Ano? Hindi pwede. Sa akin ka magpapakasal, Jessa. Dahil mahal na mahal kita. Hindi ko kaya kung iiwanan mo ko. Mahal na mahal din kita, Rani. Ikaw lang ang lalaking mamahalin ko. Ay, naku. Alam mo, Piping, malaking gulo ang ginawa ni Rani. Sigurado na hindi titigil si Doña Amanda na hanapin sina Rani at si Jessa. Bakit kasi hindi nag-iisip ng mabuti ang anak mo?
alam niya na hindi papayag si Doña Amanda na sa gaya ni Rani lang ang mapapangasawa ng kanyang anak. Tama ka dyan. Anong gagawin natin ngayon kung sakaling pumunta dito si Doña Amanda at pati tayo ay idamay niya? Hindi niya gagawin ang iniisip mo yan, Angge. Wala naman tayong kasalanan doon Nagmamahala lang yung dalawa. Bakit niya tututulan? Baka naman may ibang gusto si Doña Amanda at may kayang lalaking yon. Kaya hintayin lang natin kung anong gagawin ng Doña na yon para makita niya ang kanyang anak at mabawi niya kay Rani. Ang tigas kasi ng ulo ni Rani. Sinabihan ko na humanap ng iba na niligawan, pero ipinilit pa rin ang gusto. Ano mangyayari sa kanya? Baka kasuhan ni Doña Amanda si Rani. Wala tayong magagawa kung yan ang paraan ng gusto niyang gawin. Para lumabas lang yung ating anak sa pinagtataguan niya. Wala tayong magagawa doon, Angge. Kailangan na harapin ni Rani si Doña Amanda. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I'll always be with you. Doña Amanda. Sabihin mo na sa akin ang totoo. Saan pumunta? Wala akong gagawin. Basta mabawi ko lang si Jessa. Pasensya na po, Doña Amanda. Hindi ko rin alam Hindi nila sinabi kung saan sila pupunta. Ako man ay nag-aalala na rin dahil may nagpuntang lalaki rito at nagbanta. Kaya kailangan na sabihin mo sa akin kung saan sila nagpunta para walang masamang mangyari sa anak mo. Wag naman po, Doña Amanda. Nag-iisa po naming anak si Rani. Siya lang naman ang inaasahan namin sa aming pagtanda. Parang awa na po ninyo. Huwag niyong saktan si Rani. Ang tigas ng ulo mo, Angge. Alam mo bang sinira ng anak mo ang pangarap ko para sa aking anak? Kaya gagawa ko ng paraan para mabigyan siya ng leksyon. Anong ibig niyong sabihin, Doña Amanda? Ano pa ang dapat gawin sa isang pakyalabero at ambisyoso? Kundi kakasuhan siya ng kidnapping. Doña Amanda, wag po. Parang awa na ninyo. Huwag niyong kasuhan ang anak ko. Kung ganon, sabihin mo sa akin kung dasaan sila. Pero pag nagbabatgas ka, ididimanda ko siya para mabulok sa bilangguan. O ano? Sasabihin mo na ba kung nasaan sila? Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Wala pa yung order natin. Kaya pupunta muna ako sa CR, ha? Rani, ha? Tayin mo lang ako. Oo, Jessa. Sige na. Hihintayin kita dito. Sabay na tayong kumain. Sandali lang ako. Sige, dito ka muna. Ayun na si Jessa. Sana hindi matapos ang ganitong pagsasama namin. At naswertehan ako. Dahil minahal din ako ni Jessa. At hindi ko natikman noon. Ngayon ay nakakain ko na. Ang dami niyang binili na damit, pantalon, at iba pang gamit ko. Puro mahalin pa. At ang gaganda pa. Sigurado na maiinggit ang mga kaibigan ko. Pag nakita na mamahal itong mga damit ko, pati alahas, ibinili rin niya ako. Salamat kay Jessa. At natikman ko ang maginhawang buhay. Huwag mong kikilos ng masama. Mga pulis kami. Inaaresto ka namin. Oh, pulis.
Magkukulong nga kaya si Rani? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng lihim kasaysayan na ipinadala ni Rani dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.